Rosalie, ano ang mga bagong inaasahang matatalakay sa Quadcom hearing sa Biyernes? Ella, issue sa extrajudicial killings o EJK sa ilalim ng anti-drug war ng Administrasyong Duterte ang pagtutuunan ng pansin ng House Quadruple Committee of Quadcom sa susunod nitong pagdinig. Nakatakda ang ikawalong public hearing ng Quadcom sa Biyernes, October 11. Ayon kay House Quadcom Overall Chairperson Representative Robert A. Barbers, haharap sa pagdinig ang mga resource person na mga anak ng EJK victims sa Cebu. Welcome naman kay Co-Chairperson Representative Benny Abante ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na handa itong dumalo sa pagdinig kung maimbitahan sa umani kaugnayan nito sa EJK sa Anatan. Probinsya sa Cavite. Kasama rin sa kanyang irerekomenda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaroon ng structural changes o ang pagsasaayos sa hanay ng pulisya. Ang detalye sa ulat ni Joanna. Ngayong nakapanumpa na bilang bagong sekretary ng Department of the Interior and Local Government, isa sa mga pangunahing tututukan ni Secretary John Vic Remulla ang pag-iinspeksyon at pagpapasara sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hubs. Ito'y bilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iban ang POGO sa Pilipinas. Ayon sa bagong DILG Secretary, uunahin niyang inspeksyonin at ipasara ang POGO Hubs sa isang isla sa Cavite. That will be the first one to be closed. And correction, it's not ours. It was our property, but it's not ours. That will be the first one closed just to show a proof of sincerity that I will start with my province and make sure that it is closed. Tiniyak naman ng kalihim na personal niyang pupuntahan at ipapadlock ang mga POGO Hub upang masiguro na hindi na muling makakapag-operate pa ang mga ito kahit pa magpalit sila ng pangalan. Bukod sa POGO Hubs, kasama rin sa mga nais niyang magawa ang pagkakaroon ng structural change o ang pagsasaayos ng hanay ng Philippine National Police. Anya, isa ito sa